I-check natin yung primary. Ito. Ito yung primary na galing ng stator coil. Black siya. Wala na. Sige, bibi. Isa pa. Wala na. Wala nang spark yung ganyan primary. Kaya tinusok ko yung pink ha. Tapos yellow. Dapat ilaw. Uy, yay, pag-ibig. Wala na siya. Nag-wild siya. Good day mga tropa. Meron po tayo ngayon troubleshoot na Skygo. Step by step nating alamin kung ano yung problema nito. Skygo. Pero katuwig boss. Kabulan lang. Kabulan lang yan. Yun, natanong natin si tropa kung ilang taon to natambay. Ang sabi niya ay 1 buwan mahigit lang daw to natambay. At natambay kasi nawalan daw po ng kuryente, no, ay na mag-start, kaya tinambay na nila kasi wala pang budget pampagawa. So ngayon ay pina-check niya sa atin, dinala niya sa atin kasi gusto niya malaman kung ano ba talaga yung problema nito, kasi may mga tropa, may mga kaibigan na nagsasabi sa kanya na yung problema daw ay CDI, si stator daw, so grounded daw, so marami ng mga haka-haka na sabi-sabi, kaya dinala niya na dito sa atin, no, kasi ayaw niya mapagastos, mapabili na kung ano-ano na hindi naman po tama yung mabibili niyang parts. Kaya step by step natin ito troubleshoot kung anong problema ng motor ni tropa. Motor la. Credential lang ani ko, no. So ngayon titignan muna natin kung ano yung function ng wire nito, kung ito ba ay naka-battery operated o primary type. Yan na. Plus muna natin. Ay. Wala ng goma. Si Skygo, pag original na stock siya ay naka primary. So tignan muna natin kung primary o naka battery operated na ito. Ano ito? Bubon. Yan. So ito po yung kanyang CDI, naka stock pa yung kanyang CDI, primary type pa siya. Okay. So wala na sa ignition switch. Ito na yung kanyang ignition switch. So tanggalin natin to. Tapos check natin. Check. Sound check. Wala pa rin. Okay. So dito sa kanyang CDI, dahil nga wala ang susi doon, no, ay i-release natin dito yung nakarekta na to eh. Itong black na may guhit na white, ito yung kill switch. So pwede natin tong tanggalin o putulin, depende sa'yo. Tanggalin muna natin. Kasi baka mamaya nag-trigger yung kill switch kaya walang kuryente. Balik natin. Black na may guhit na busag. Tapos inulit. Daw dyan, bungkog ni mo dyan. Tirawal. Wala lang ngayon. Kapti daw. Bisan dito may guti ilang kalayo kay nanuwiwirik jap ito. Okay. So wala pong supply. Ngayon ang check natin yung primary. Ito yung primary na galing ng stator coil. Black siya na may guhit na red. Ito rin po yun. Ayan, oh. So galing dito ng stator, papasok siya ng CDI. Ito yung magiging supply ng kanyang primary type na CDI. Okay, so check muna natin to.
Pag natatambay kasi to, nagkakaroon ng problema, corrosion, nagiging weak. Ayan, check natin to kung mag-spark pa siya. Malalaman natin yan. Okay. Alba niya kidaw al. Alayon la, tik nasugo. So ngayon, pag mag-spark to, pwede pa to, pero pag hindi, ayaw ha. Ay. Dihiya. Wala na. Sige, bibi, isa pa. Wala na. Wala nang spark yung kanyang primary. Okay, sagit lang. Dito lang, ay. So ngayon, check naman natin yung itong dalawa. Yung charging at saka light coil, kung pwede pa to. Kasi i-convert na lang natin to sa 4-pin. Gear automatic. So sana umilaw to. Habang sinisipa. Ayan o. Ayan. Sige nga. Pwede makilayon. Okay. Maigo kasi diya. Okay, kader. Hindi na diya mo upaya. Yun, umilaw. Okay, ang papalitan mo na lang CDI. Yun, so baklasin muna natin tong side na ito. Kadalasan kasi pag nagkaroon ng problema, hindi na umilaw yung primary, ay nasisira po yung kanyang primary ng dahil po sa tatlong tornilyuhan doon po sa allen part ng kanyang flywheel, no? Yung flywheel kasi natin yung sa likod ay mayroon pong tatlo pong allen bolt na kadalasan ay lumuluwag. At pag lumuluwag ito, ay tumatama na po sa stator coil. So malamang yun po yung problema nito. Tumbukin na natin. Parang baklas ko no ya John. Parang baklas. Baklas na dito ya. Bigyan ka ng ulan. Dan tadadan, nasing pa daw ako, nagubad tuman at tuman. Adiman, natanggal ya. Tanggal na rin number. Ayan, natanggal po yung allen bolt, yung tatlong allen bolt lumuwag. Tapos sinira po yung primary, kaya walang kuryente. Tapos ito, walang kuryente. Yung light coil nya, lamang nasunog to. Tutudan na sticker. Higpitan muna natin. Inis. Oh! Ang tindi. Ang galing. Ang galing, ang galing. Nakabahan. Yon, so double check natin. Check natin tapos i-double. Itong light coil at saka charge coil, check natin ulit.
Gear automatic. So sana umilaw to. Habang sinisipa. Ayan o. Ayan. Sige nga. Pwede makilayon. Siguro tagay. Okay. Maigo kasi diya. Okay, kader. Hindi na diya mo upaya. Yun, umilaw. Okay. Ang papalitan mo na lang, CDI. Pwede ba to? So, ang gagawin natin dito, okay pa po yung kanyang light coil, no, at saka charge coil. Ang papalitan na lang natin yung kanyang CDI. Kasi ito, original pa po yung kanyang coil. Mas maganda pa po yung winding. O mas mura po yung CDI kaysa sa stator, no? Kaya mapalitan natin CDI. So ito, goods pa yung CDI na ito, pero primary type siya. So since gamitin natin yung pink at saka yung yellow, magba-battery operated tayo. Syempre, battery operated din yung CDI, di ba? Yun, so maliban po na nagkaroon po ng problema yung kanyang stator, ay meron pa po itong grounded sa bahaging ito, at meron po tayong hinanap pa troubleshoot kung saan po yung problema ng ground ng electrical. Kasi pag battery operated, kailangan talaga goods po yung positive nito, no? Hindi po nagloloko, kasi pag nagloko po yung supply ng mga positive nito ng kuryente, ay hindi rin po gagana yung battery operated na install natin. So papakita ko sa ating next video, hanapin natin, papakita ko sa inyo kung paano i-troubleshoot naman pag mayroon po ganung klaseng problema na ayaw basta naman po ng positive, kahit goods na po yung stator at saka yung regulator. Ayan, so i-separate video natin mga idol para may paliwanag ko na maayos. Okay, so diwalik tayo dito at papakita ko yung CDI na ikakabit natin. So ang kagandahan dito na pang Rusi, na pang TC, kasi plug and play na lang siya. Then ayun, no? Dito sa CDI po ng Rusi TC, yan po ay battery operated na po siya, no? Ang gagawin nyo lang, natanggalin nyo lang po doon sa socket po ng kanyang CDI. May makikita kayo dyan black na may guhit na white. No? Yung, nakikita nyo, black na may guhit na white, ay sineparate ko, tinanggal ko at tinape ko dito po sa harness, no? Yung po kasi yung kill switch ng primary. So wala na rin namang linya yan, kaya tinanggal na natin. Pero kung nagdududa kayo dyan at hindi makalimutan yung tanggalin, ay okay lang din naman, kasi wala na rin naman din po siyang function mga idol. Ayan, no? Tinanggal na rin po natin yung function yan. Okay, so ngayon ikakabit na natin. Tapos meron po tayong isang wire na ikakabit dyan, yung black na may guhit na red. Yung po yung primary, yung galing po ng stator coil, no? Papakita ko sa inyo. At yung dulo nun ikakabit natin sa accessories mga idol, no? Kasi yun po yung magsusupply ng ating CDI. Yung inuulit ko, ito po yung linya na galing po ng stator coil. Ayan, no? Kinabit ko muna dyan sa positive, kasi sinubukan ko kanina kung gagana po yung CDI. At yakabitan nito dito po sa solid block, no? Which is yung accessories wire. Yung sa brake light, mayroong solid block dyan. Diyan natin ititatap para mamamatay doon sa susi. Solid block, accessories wire po yan ng Honda, sa Rusi, sa Skygo, sa Motopos, kasi Honda po yung kanyang coding. So may nakikita po kayo dyang black na may guhit na red. Yan po yung wire na tinanggal natin. Yan po yung wire na papasok po ng stator coil. Tapos yung karugtong naman yan, yung papasok naman po ng harness, no, napapunta po ng CDI. Ayun po yung ikinabit natin kanina doon po sa may brake light, no. Inuulit ko, baka hindi nyo kasi ilipat po yung function yan, ay hindi gagana po ang iyong ikinabit po na CDI, no, na pang TC, o kung mag-convert ka man po ng panglipa, no. Dapat i-connect mo po yung karugtong yan sa accessories wire. Tapos yung tinanggal naman natin na black na yan na pasok po ng stator coil, ay tatanggalin mo yan at ititape mo, no, para hindi na po baka mamaya bigla pong magkaroon ng function at magkakaproblema po ang iyong electrical, no. Tatanggalin yan gaya ng nakita nyo, tinanggal ko at ititape natin yan. Okay, yan, ilagay na po natin yung gasolina. Naayos na po natin yung wiring, lagay ng gasolina. Check natin kung hindi madumi. Yun. So actually nalinis na po natin yung tangke. Tapos yung na-drain na rin po natin yung carburetor. So ngayon, moment of truth, paanda rin natin. Nag-wild siya. Yung kanyang carb.
Sabog ko ng puno, no? Check natin sa taas. Hindi bumaba. Galing-galing, no? Under agad. Yun, umikot, oh. So, dapat nasa kabilang side yan. Itong mahaba na to. Yan. So, hindi natin napansin yan kanina kasi nag-drain lang tayo. Okay. So, pag may ganong klaseng sitwasyon na nagwa-wild, huwag ka lang mataranta. Tanggalin mo lang to, pero huwag mong hawakan kasi malakas ang kuryente niyan. Huwag nagwa-wild. Okay, inulit. Yun, oh. Yun. So dito may singaw. Ay, may singaw. Lagyan ng gasket lang yan. Oh, it's alive na, it's alive. Ayos na lang natin yung mga alog-alog para hindi na maingay. Yung makina okay na. So yung mga idol, ganun natin tinroubleshoot step by step. Pag halimbawa wala pong kuryente, yung pinagmumulan kagad ng kuryente, yung tignan natin, no? Ayan, so pwede naman tayo mag-umpisa po mula doon po sa susi. Check natin yung susi, papunta po sa CDI, papunta po sa regulator, at papunta po sa stator, no? Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanya motor, no, kung saan talaga yung problema nito. So gaya na sabi ko, step by step yung pagdo-troubleshoot natin. Mahalagang malaman pala muna natin kung ito ay battery operated o primary type, mga idol, yung function, kasi doon ka mag-uumpisa mag-troubleshoot, mga idol. Okay, so yan sabi ko, pag alam lang po yung basic pagdating po sa electrical, no, gaya like ko sinasabi, ay hindi ka magkakaroon ng problema sa pag-troubleshoot ng wiring, no, kasi malalaman mo kaagad kung saan yung may problema nito, no. Napakahalaga ng basic pagdating sa usapang wiring. Ayan, so ganito lang muna yung video natin, mga idol, mga kapaps. At kung wala kayong at kung may katanungan kayo na gusto nyo itanong sa atin, ay mag-comment lang po dyan sa comment section at sasagutin natin yan. Alright, so ganito lang muna tayo. Peace out na, mga tropa. Bye bye, maraming salamat po. Ingat. Trust the name, iba talagang finesse. Kahit anong brand, basta motor parts kami. Tatak pa pa dyan, tunay na quality.